Hello guys! Hello kabayan! Kamusta kayo? Welcome back sa aking channel. Ako po si Mimi. Ayan, from Nova Scotia, Canada. So, kwento ko kung ano ang aking trabaho nung una kong pagsampa dito sa Canada. So, yun guys, hindi ko makapaniwala na dito na ako. So, noon kasi, nung una po palang pagpunta dito sa Canada, sabi ko sa asawa ko, kasi nauna siya dito, kahit ano lang na trabaho pwede na sa akin. So, may friend siya na nagbigay sa akin ng trabaho, pero kasambahay siya, guys. So, di ba? Parang naninibago ako kasi nga, teacher ako sa Pilipinas at saka doon kasi sa atin kahit papano, syempre kung may full-time job ka doon, wala kang time wala kang time sa mga gawaing bahay. So, mas maganda pala talaga guys na ihanda natin ang ating sarili sa anuman ang mga skills natin dito, no, na ipapakita. So ako, hindi ako masyadong magaling kasambahay, no, magtrabaho sa loob ng bahay kasi nga may tagabantay ako ng bata, may tagaluto, may tagalaba, ganun. So, parang social tayo sa Pilipinas. Pero ngayon dito sa ibang bansa, so nag-iba na. So nanibago ako na yung una kong trabaho, $11 per hour lang yon. So, kalahati talaga yung difference niya ngayon sa sahod ko as full-time custodian. So, yun nga guys. So, nagtrabaho ko doon. One day sang mag-asawang doktor. Sobra talagang chinecheck talaga yung ginagawa mo guys. Siyempre, parang nanibago ang katawan ko. Nag-work ko na 6 hours. Sobrang pagod ako. Wala akong sasakyan. Nag-bus lang ako. Ayan, mahirap dito guys kasi may may mga bus stop lang na pwede. Hindi tulad sa atin sa Pilipinas na kung saan ka lang para ka ng bus. Hindi. Dito kasi may bus stop at saka sobrang lamig. Sobra talagang lamig unang papunta ko dito sa Canada. So yun guys, hindi na kayanan na katawan ko nung nagtrabaho ko doon sa bahay na yun ng mag-asawa na doktor. Naghanap ako ng pagkain kasi wala akong pagkain. Kahit na tubig man lang, wala akong dala. Akala ko kasi doon na yun eh. Pwede ako makakain doon, hindi pala. So, ayan guys. So, ayun, $11 per hour ko at saka, naku, hindi ko guys nakayanan. One day lang talagang kinaya ko na nagtrabaho ko doon sa bahay na yun. At saka yung, hindi na ako bumalik. Sayang lang guys, hindi ko nakuha yung 6 hours ko na yun. Siguro nahiya ako na hindi ako bumalik, hindi ko na rin nakuha yung sahod ko na yun. Kasi ayaw ko na kasi nga sobrang laki ng bahay. At saka gusto pa niya na pupunta ako sa nanay niya, sa bahay ng nanay niya at maglinis ulit doon. Naku, hindi ko kaya, sabi ko. Ang hirap talaga guys pag unang-unang mo sampa dito sa ibang bansa, no? So kailangan dapat prepared tayo, marunong tayong gumawa ng mga kung ano lang mga skills natin, mga gawaing bahay, ganun. Pero dito naman guys ay tinitrain ka naman kung anong gusto mong gawin. At especially now, gusto na ng mga employers dito mga Pinoy kasi nakikita nila kung paano gumawa ang mga Pinoy. What I mean is very hardworking ang mga Pinoy talaga guys. At saka malinis talaga pag gumawa. Kahit mga cleaning na yan, marami, no? So, yan ang magandang opportunity dito sa Canada na si-share ko lang guys. Yung unang trabaho ko. Actually, marami akong naranasan na trabaho. Nag-work ako sa bakery as a sealer ng bread. Nag-sitter din ako ng mga pasyente sa hospital, sa mga bahay. Ayan, nag-instant caregiver ako kahit hindi yun ang nasa linya ko. Yun naman guys, di ba? Para lang para lang makatrabaho tayo at makapadala tayo sa Pilipinas. Ayan. So, kinukwento ko lang guys yung una kong trabaho dito sa Canada. So, salamat guys. Again, thank you sa aking new subscribers. Ayan guys. So, bye for now. Ingat po tayo. God bless.